Magandang Miyerkules ng gabi sa inyong lahat. Ito si Brother June Banaag na parang tingin ko sa sarili ko medyo sunog yata ang balat ko. Parang hindi ako maputi ngayong gabi. Parang sunog ang balat ko. Ano? Ba't ganoon? Galit ang aking direktor sa akin. gustong pumuti, ano? 8:36, magandang gabi sa inyo. Today is the 19th of February. Ngayon po ay Miyerkules at pag Miyerkules, siyempre ho, ang ating musika na itatampo kay mga awiting inspirational, di ba? And gusto lamang naming aniyahan po ang lahat dahil bibigyan lang namin kayo ng konting paalaala, no? Konting reminder na ang press office ng Holy See, ibig sabihin sa Vatican City, ay nagpahayag po that the health condition of the Holy Father, Pope Francis, presents a complex picture. Ibig sabihin, medyo confusing, medyo may kaguluhan ng konti. At ang pinakahuling balita natin ay meron siyang bilateral pneumonia that requires additional treatment. Ibig sabihin, 2 lungs. Now, alam natin na yung isa sa mga lungs ni Pope Francis ay hindi na kumpleto. Binawasan po yun. Tinapiasan yun when he was younger. So, parang siguro 1 3/4 ang kanilang lungs. Yun. Pareho pong may pneumonia. At ang buong simbahang Katoliko ay nananalangin po na sana ay maging mapadali ang paggaling ng Santo Papa, si Pope Francis. Si Archbishop Charles John Brown, ng Apostolic Nuncio sa Pilipinas, ay nanawagan na po na ipagdasal po natin para sa kanyang speedy recovery ang Holy Father as well as all the doctors and nurses na nangangalaga po sa Santo Papa. In response to this, ang CBCP at ang ating butihing Jose F. Cardinal Advincula ay nananawagan din po na isama natin sa ating mga panalangin sa mga parokya, sa mga communities, na mag-organize po tayo ng community prayers para sa intention ni Pope Francis, like gathering our people for a holy hour for the healing of the sick, especially for the Pope. Isama ho natin sa ating personal at family prayer ang intention na ito. At mamaya po, bago natin ipadinig sa inyo ang prayer, panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio, we will lead you in a short prayer para po sa kagalingan ng ating Santo Papa, si Pope Francis. Paalala lamang po natin, tayo po ay napapakinggan sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 Cebu at Negros, 101.5 Cagayan de Oro, 99.9 FM Dream Radio Ormoc, at 107.9 Caboses Radio Tacloban. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV sa Channel 19 sa Signal TV. At syempre, huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media accounts, sa ating YouTube channel at maging sa Facebook. Hanapin lamang po ang @TrueNetworkPH. @TrueNetworkPH. Okay, 20 minutes before 9 o'clock, atin pong ihatid sa inyo ang mabuting balita sa ating pagbabalik ngayong araw na ito ng Miyerkules sa 19 ng buwan ng Febrero. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual.
Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules sa 19 ng buwan ng Febrero. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 8 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Marcos, talata 22 hanggang 26. Nung panahong yun, dumating si Jesus at ang mga alagad sa Bethsaida. Dinala kay Jesus ang ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan. Niluraan sa mga mata at saka ipinatong ang kanyang mga kamay. May nakikita ka bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika. Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na. Huwag ka nang dumaan sa bayan. Ang Ebanghelyo ngayon, kapatid, ay hango sa aklat ni San Marcos. At mapupuna po natin sa mga darating na araw na ang Ebanghelyo ay tumatalakay sa pagpapagaling ni Jesus sa mga taong may karamdaman, pagpapalaya sa mga sinasapian ng masasamang espiritu at ng mga demonyo, nagpapalakad ng mga pilay, nagbabalik ng mga paningin ng bulag. At kadalasan ay pinagbibili ni Jesus na huwag niyong ipamalita. Dito sa bulag na kanyang pinagaling, kaya ni Jesus na pagalingin immediately. Isang hawak lang, kaya na. Tandaan natin, si Jesus ay pangalawang persona ng iisang Diyos. Kung gugustuhin niya, isang hawak lang sa mata. Baka nga hipan lang yung kanyang mata, gumaling na. Pero napunan ninyo, itinanong niya doon sa mama, may nakikita ka ba? May nakikita po akong gumagalaw ng mga tao, pero parang puno. In other words, gusto ring malaman ni Jesus gaano kalalim ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa tindi ng Kanyang pag-ibig, muli niyang hinawakan ang lalaking ito at gumaling ang kanyang mga mata. At pinagbilinan siya ni Jesus, umuwi ka na. Huwag ka nang dumaan sa bayan. Kasi kung dadaan ka sa bayan, marami kang makakasalubong ng mga taong makakakita sa iyo. At ipamamarali mo at ibabalita mo na ikaw ay pinagaling ko. Huwag na nating ipamalita. Ipakita natin sa Diyos ang pagbabago sa ating katauhan. Ang pagsasabuhay ng Kanyang mga salita ay higit na malakas kaysa sa pagsigaw natin ng kabutihang ginawa ng Diyos sa atin. Ipakita natin ang bunga ng pagkilala natin sa Diyos sa uri ng ating pamumuhay. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual.
8:48 ang tumpak na oras. Kailangan bilisan natin. 1.5 hours lang po tayo. Nako, at sa oras na ito, pagkatapos ng mabuting balita, ang mga tao at ang mga doctor lovers natin ay naghihintay na naman ng panibagong aral sa buhay na matatagpuan po natin sa ating portion ng ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ang bahaging ito ng ating programa ay humugot po ng bahagi ng programang Face-to-Face Harapan na napapanood po sa Channel 5 mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po sa programang ito ang harapang tagapayo sina Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia, at ang inyong lingkod, Brother June Banaag o ang Dr. Love ng 105.9 True FM. Kung nais po ninyo magkomento, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Pwede rin pong tumawag sa ating hotlines 8689-3289 at 8689-3290. Narito ang ating episode sa ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love, pinamagatang Ice Safety. Narito at panoorin natin. Eto na ang G na G o gigil na magreklamo. Eto na si Maricon, humarap ka na! Okay, so nagsimula sa yelo ang lahat. Opo. Magkano na ba ang yelo ngayon? Bali, 5 piso po sa kanya. 5 piso Opo. ang isang piraso? Opo, kasi mineral daw po eh. Mineral daw. Opo. Mineral. Okay. Gano'ng kalaki naman yung tipak ng yelo na 5 piso? Mga ganyan po siya. Mga ganon. Mataba naman po siya. Mataba, tapos dudurugin na lang. Opo, para magkasya sa pitchel. Ayo, wala kayong freezer sa bahay? Actually, kasi... may rep naman po, kaso hindi ganun kalamig yung mga tubig. Kaya kailangan po ng yelo. Bakit may ref na hindi lumalamig ang tubig? Binili mo, saan mo nilagay sa baso ng tubig? Sa pitchel po, kasi nilagyan ko ng tubig para lumamig po yung inumin ng mga bisita namin. May bisita? Opo, kasi may salo-salo po. Ay, may salo-salo. Okay. So, ano yung lasa nung ininom mo? Actually, hindi po ako unang nakainom eh, kasi yung bisita ko po, sinabi lang sa akin na, bakit ganun parang iba ang lasa? Parang lasang poso. Ay. So, ginawa ko po, tinikman ko din. Pag-inom ko, nag-isip din ako, sabi ko, oo nga, bakit ganun? Mineral yung binili ko. Oh. Bakit lasang poso? Ano ba lasa ng poso? Hindi ko pa natitikman. Kung ano yung amoy siguro, parang yun ang nalalasahan mo. Kalawang daw po. Sinama ko po yung anak ko, sabi ko, samahan mo nga ako, ibabalik natin. At itatanong ko na din bakit ganun. Nakapaskil naman, mineral. So, nagpunta kami ng anak ko, then tinawag ko si Ate Vanji. Sabi ko, Ate Vanji, yung mga nabili kong yelo, kasi, yung tinimpla kong isa, parang lasang poso po. Nakainom yung isang bisita ko. So, yun, ano naman yung ko sa kanya, pag soli ko. Kaso parang nagalit siya kasi bakit daw, sa tagal-tagal daw po niya nagtitinda ng yelo, ako lang daw yung nagreklamo. So sabi ko naman, hindi ko po problema yun. Kasi una po, hindi naman akong unang nakatikim yung bisita ko. So syempre bilang may bisita ako, nakakahiya naman ako kung hindi ko gagawa ng paraan. O teka muna, paano nangyari yung nagkahagisan? Pinipilit niya po na hindi daw po totoo yung sinasabi ko. Sinisiraan ko lang daw po siya. Ganon? Nako, parang may naaamoy na naman ako na may pinaguhugutan kayong dalawa, hindi lang yelo. Asawa. Ha? Meron ano ba pa yan? po. Jowa ba yan? Hindi po. Alagang aso? O kaya Hindi po. ay maingay sa kapitbahay? Ano ba? Ano yan? Actually, meron pa po siyang isa pang parang masasabi ko po bang atraso to? Kasi nagpapalay away po ako ng alahas. Pero hindi po sa akin yon. Okay. Parang nangungumisyon lang din po ako. Okay. Ngayon, bago po kami nagkasundo, pinaliwanag ko po sa kanya yung mga proseso po. Kasi pag layaway po, bago mo makukuha yung item sa akin, fully paid nyo po. Then, saka ako po ibibigay sa iyo yung alahas. Opo. Ganon. Pero meron po siyang 5 months to pay. So, meaning to say po, pag ang isang buwan, 2,000 po yung kasi halagang 10,000 po yung alahas.
Opo, nakapaghulog po siya ng 3 buwan. Okay, okay naman. Tapos? Opo. So, itong huling January, hindi na po siya naghulog. Sabi niya sa akin, hindi na daw siya makakapaghulog kasi wala na siyang pera. Oh. Opo. Paano yun? Tapos? Ngayon po, tapos nakikiusap siya sa akin na kung po pwede raw po, maibalik ko yung pera niya. Kasi, kasi may paggagamitan din daw siya. Ay? Opo. Yun nga po, nakikiusap naman siya sa akin na kasi may sakit daw yung asawa niya, pang may maintenance na lang daw, bibili daw po niya. Ako naman po okay naman, naiintindihan ko po siya. Kaso wala naman po sa akin ng pera. Nandun po sa tao kasi pagka naghulog po siya sa akin, syempre bibigay ko po kaagad doon kasi hindi naman po akong may-ari noon. So bali ang nangyayari po kasi, may commission lang naman akong 5% doon. So ngayon, nagagalit siya kasi bakit daw hindi ko ibalik sa kanya? Anong ibabalik ko? Wala naman po sa akin. Okay. Sabi ko, kakausapin ko yung may-ari, pero hindi ko po mapapangako sa kanya na gusto niyang maibalik ng buo sa kanya. Okay. Di ba po? Okay. Ewan ko lang, ikaw, Attorney Lorna, kasi pag may agreement na tayo, nahuhulugan mo, at naghulog ka na, that means there is already the agreement na bibilin mo yun at bubuuin mo yun. Kasi inaasahan mo na eh. Hindi lang Ano sa yun. tingin mo, legally? Legally, yung situation na ganyan, nasa Consumer Act yan. Obligasyon ng seller na pag dinimanda ng buyer, kagaya ng situation niya, miski na installment yan, 3 ariyan. Kung sira, i-repair. Kung mali, hihingi ng buyer, i-refund. Or i-replace. Hindi depensa yung wala sa yung pera. Gawa mong paraan. Soli mo yung pera. Kung di, ang tawag dyan, hindi lang violation ng Consumer Act, estafa na yan. Talaga, ganun pala yun. Wow! Okay, eto na siya. Siya naman ang nagbenta ng yelo. Kasi ito napunta na tayo sa alahas. Pero sanga na lang po yun. Ang pinagmulan po ng away nilang batuhan ay yelo na lasang poso raw. Ang inirereklamo ni Maricon, Vanji, humarap ka na! Makapag-ano ka sa akin, alam mo. Totoo, sinungaling ka. Bakit? Ano bang nangyari dun sa yelo? Ma'am, 3 years na po ako nagtitinda ng yelo. Wala pong nagreklamo sa akin. Siya lang po ang bukod tangi dahil po meron siyang galit sa akin. Yung pala yun! Sabi yun, hindi totoo yun. Galit po siya sa akin. Yun po ang totoo. Hindi totoo yan. Yon yung Gumagawa galit. ka lang. Yung galit niya po tungkol po yun dun sa alahas. So ngayon, ang tanong, meron pala silang pinaguhugutan na ibang pinanggagalingan doon sa isinoling alahas. Okay, so ito ngayon ang dahilan kung totoo bang sinadya mong ipaglasang poso yung yelo na binenta mo. Ma'am, hindi po totoo yun, ma'am. Kasi hindi po ako yung taong manloloko. So, sinungaling ako, At ganun. ano po, sa tagal ko po nagtitinda ng yelo, hindi ko po kailangan na lokohin yung aking mga kapitbahay. Tama. Kahit matagal ka na nagtitinda ng yelo, kung natapat nga sa akin, alam nga naman gumawa ko ng kwento. Tsaka hindi naman porkit may atraso ka sa akin, gagawa na kita ng kwento. Para saan? Oo. Diba? May nakainom nga ibang tao, hindi nga ako unang nakainom eh. Kung may nangyari dun sa tao, paano? Akala lang po kasi niya, Kasi ako may lang yung galit lang kasi nagrereklamo. siya sa akin, kaya gumagawa siya ng issue. Doon tayo sa totoo. Oo nga, Kung may sa nangyari totoo dun sa nga, uminom, kasi totoo ko eh. ipapa-hospital ko pa. Parehas ako. Kasi Pick up line nga ako sa'yo, alam mo ba? Pinababayad ko ng mga Alam mo ba yung pick up bills line ko namin, sa'yo? ng kuryente. Yelo ka ba? Ng ano namin. Sarap mo kasi ihampas sa pader. Opo. Poso ka ba? Poso ka ba? Oh, bakit? Kasi ang sarap mo mong bombahin. Bomba! Paano nga nangyaring napunta sa hagisan ng yelo? Delikado yun. Kasi isusoli po namin eh. Maayos naman yung punta namin ng anak ko. Ngayon, sabi ko sa kanya, Ate Banji, ba't naman ganun? Nainom ng bisita ko yung lasang poso mo na na yelo. Siyempre, nandito ako para isoli sana. Nag-hysterical siya. Bakit daw? Sa dinami-dami daw ng customer niya, ako lang daw yung nagre-reklamo na lasang poso yung yelo niya. At
Ito pa, nung sinuli ko sa kanya yung yelo, binalibag niya, muntik tamaan yung anak ko. Oh, tama ba yun? Ma'am, Diba? sa galit ko, syempre, napahiya ako, ma'am. Kasi Pero hindi mo pwedeng diba? ipalibag yung yelo kung tinamaan nga yung anak ko. Hindi ko naman sinasadyang Di magpapa-hospital ka pa. na mamalibag Oh. yung anak niya. Kasi, syempre sa galit Pero ko, kahit kahit naman na. sinong tao, kung nagagalit ng ganun, at kahit ano magagawa Sana ko, binalibag diba? ko rin sa'yo, di ba? Para pares tayo. Mula sa yelo na lasang Diba? poso daw, balik na naman tayo doon sa kanilang mas malalim na pinaghuhugutan na alahas. 2 hulog na lang, bakit hindi nyo pa natapos? Ma'am, kasi ma'am, sinabi ko na sa kanya ng tahasan na maaga pa lang na sabi ko hindi ko na mahuhulugan yan kasi nagme-maintenance ang asawa ko. Kailangan ko ng pera, pambili ng gamot. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na Maganda sa iyo naman. na hindi ko na hindi ko na mahulugan, kaya babawiin ko na lang yung nahulog ko. Ayun. Naiintindihan ko naman po yung sinasabi niya, ma'am eh. Kaso po, bago po kami nag-start dyan sa hulugan na yan, meron akong pinaliwanag sa kanya na kapag nag-umpisa kami, hindi pwede naman yung basta-basta na lang babawiin. Kasi may mga expenses na po akong ginawa eh, na masaheros ako papunta ron sa tao. O paano yung mga pinamasahe ko tapos ganito? Ang sinasabi ko nga sa kanya, sa 10,000 na yan, 5% lang ang tubo ko, ang commission ko. So 500 pesos lang po yun. Namasaheros na nga ako ng 250, so magiging 250 na lang yung makukuha ko. Ngayon, ang gusto niyang mangyari, buo daw ibabalik sa kanya yung 6,000. Eh paano naman yung mga napagod ko? Okay, tanungin muna natin. Yung pinakamalaki ang bayad, Brother June. Wow! Magpapamerienda si Magbibigay ng freezer. Di. Mamimigay niyo- ng freezer. Tingnan nyo lang, 5 pesos lang ang pinag-aawayan natin dito. 5 piso sa isang yelo. Ito ang nagagawa ng anger, ng galit. May pinaghuhugutan yung dalawa. Hindi lang yelo, meron pang ibang issue na nagsanga-sanga at dahil nga hindi nagpatawad at may galit, doon na nag-capitalize. Kumalat na. Yung 5 piso, Aling Banji, wala tayong face-to-face sana kung pinaghari natin yung common sense natin. 5 piso lang yan o ito 10 piso. Di ba? Tapos na. No? Wala nang issue. Hindi na kailangang patunayan. May galit lang tayo sa puso natin. Tingnan niyo mga mukha niyo at mga konsumido kayo. Para matanda pa kayo sa nanay ko. Ay! Alisin natin yan, ha? Pag-aralan nyo, tumahimik lang tayo sandali. Halagang 5 piso, nakaharap ko pa si Corina Sanchez Rojas sa face-to-face. Okay na sana yun, kaya lang tatanda kayo dahil sa galit. Magpatawaran at magsimula ng isang bagong komunidad ng may pag-ibig sa kapwa at sa Diyos. Humility! Sa Bible, yung katatapos lamang na gospel, ang sabi doon sa Ebanghelyo, "For what does it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul?" Anong mapapala mo kung lumaki ang negosyo mo sa yelo pero wala kang kaluluwa, wala kang pakisama sa kapwa? See? So, sige, magpatawaran na lang tayo. Magsimula tayo ng bagong pagsasamahan. Thank you, Ate Coring. Ayan. Ayun, maraming salamat Ate Coring at 901. Ay, nako. Halaga 5 piso. Can you imagine? 5 piso lang yung halaga ng yelo. Kung ibinalik mo na 5 piso, siya, sige, hindi ba na ito 5 piso, ha? Ang alam ko talagang akong gumawa niyang yelong yan, pero hindi bali na, ito, pasensya ka na. Ganun lang, humility. Punta pa kayo ng face-to-face. Kita pa ang mga mukha niyo sa telebisyon. Nagmurahan pa kayo, nag-away pa kayo. Ay, nako, ang oras po natin, 9:02 ng gabi. Maraming salamat po. 9:14 is our time. Narito ang reaksyon ng ilan sa ating mga tagapakinig sa ating pong Pest to Pest here at Dr. Love. Si Elsa Santos, sabi niya, ganyan talaga kapag wala sa puso ang Diyos. Ultimo sa maliit na bagay talagang hahanap ng away. Totoo yan. Pag walang Diyos sa puso mo, lahat nakikita mo, lahat ng kapangitan, lahat ng negatibo, puro away.
Totoo yan. I agree with you, Elsa Santos. Maraming salamat. Romel Pards, natatawa ako sa pinag-aawayan nila pero naaawa ako sa kanila. Maliit na bagay, di ba? Maliit na bagay. Pero, well, yun. Alright, bago natin tunghayan ang liham kasaysayan na hindi po natin nabigyan daan kagabi, no? Babalikan natin yung liham kasaysayan ni Ryan ng Taguig City. Patiin lang natin ang kumari ko, si kumaring Jessica D. ng Ideal Vision Center na palagi yung nanonood ng ating programa at inaabangan din ang ating Pes to Pes. Hirit ni Dr. Love kasama si paring Kenneth. No? Magandang gabi sa inyong mag-asawa. Maraming salamat kumaring Jessica D. at paring Kenneth ng Ideal Vision Center. Good evening and happy listening kay Mami Lorlene at Amadeo Giorgio Gonzalez ng Davao City. Lanza Billion, buwabati po ng happy midweek watching from Sampaloc, Manila. Si Francis Anthony Gador, nagpapacheck ng attendance from Antipolo City. Good evening din kay Maria Luisa Cacnio, Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, Evelyn Fortunado. Buwabati sa lahat ng listeners at sa staff ng programang ito buhat sa Real Quezon. Marie Nercua, Dennis de Guzman, magandang gabi Brother June. Shout out kala ko mamaya pa kayong 10 p.m. Love you Bebe June aka Dr. Love. Ako ba yun? Love you Bebe June. Sabi ni Dennis de Guzman. Thank you Dennis Bebe Dennis. Thank you ha. Kung 10 o'clock po sarado ng tindahan natin. Simula ho tayo 8:30 hanggang 10 p.m. Alani Hungko ng Kuwait, Shari Picho ng Seattle, Washington, magandang gabi. Ambo Estrella, guwapong gabi Dr. Love, listening from Parañaque City. Praying for the speedy recovery of Pope Francis. Angie, hello, mabuhay, watching from Oman. Inka Kanun Aguinao. Oman, Middle East po yan. Marvin Zandro Riabad, adjusting pa rin sa new time slot nyo. Attendance check from North Caloocan. Angelita Banato, magandang gabi. Brother June, please isalin niyo po kami ng family ko sa prayer. Ruel Raybans Buntog. Margarita Guevara, Mercine Mabutot, Wilfred. Chato Sakluti. Chato. Mercedes Santos. Engineer Mercy Santos, have a blessed Wednesday to all and God bless all. Vic Mari Castro, good evening Dr. La. Pa-shoutout naman kami dito sa San Pedro, Laguna, Marivic Castro at ang kapatid ko na si Baby Bombay Castro. Si Arlene Bontigao, Lynn ng Brussels, Belgium, Julieta Sugitan at Ralph Richie DG Juan. Good evening, Dr. Love. Listening from Obando, Bulacan, the home of annual fertility festival every May. Sana po makapag-pilgrimage balang araw sa Europe, especially Fatima, Lourdes at Medjugorje. Naku, oo nga. Napakagagandang lugar niyang pupuntahan na yan pag nagkataon. Alright, 19 minutes after 9, nais kong tunghayan po ang isang liham kasaysayan na hindi ho natin nabigyan ng pagkakataon last night kinapusahan ng panahon. Pero nais kong basahin muli ang liham kasaysayan na ito na padala sa ating palatuntunan ni Ryan. Dear Dr. Love, good evening po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. Ako po si Ryan, 34 years old, mula po sa Taguig City. Dr. Love, napasulat po ako sa inyong programa dahil nais ko po sanang ilapit ang aking suliranin. Meron po akong problema sa aking pananampalataya nito mga nagdaang taon. Napapadalas ang pag-question ko sa ating Panginoon.
Dr. Love, ako po ay pinalaki ng aking mga magulang na malapit sa Diyos. Hindi nawawala ang pagdarasal bago matulog, ang pagsisimba tuwing linggo, ang pagtulong sa kapwa kapag may sobra, ang pagmamahal sa kapwa maging sa mga hayop. Dala-dala ko ito hanggang sa aking paglaki. Minsan din po akong nagsilbi sa simbahan. Isa po akong Katoliko. At nang bumuo ako ng pamilya, ganito rin po ang ipinatupad ko sa aking sariling pamilya. Hindi paglimot sa may kapal, pagtawag sa Kanya at pagpapasalamat at higit sa lahat, magtiwala sa Kanya. Maswerte nga po ako dahil ang nahanap kong kabiyak ay tulad ko po, mahilig ding magsilbi sa Panginoon. Biniyayaan po kami ng may kapalang 2 supling. Nagpapasalamat po ako doon. Nagpapasalamat din po ako sa maayos na trabaho, maayos na sahod, mababait kong mga anak, mabubuting katrabaho, at mga kasamahan sa simbahan. Napakasaya po ng buhay ko. Kaya nga lamang po, Dr. Love, hindi ko po maintindihan kung bakit biglang dumausdos ang lahat. Nagsimula po sa pagkawala ng mga magulang ko. Nawala sila sa napakasakit na paraan. Ang aking ina ay inatake pa po ng stroke nang makailang ulit bago po nawala. Bukod po sa sakit na naramdaman naming pamilya, talagang naubos din po kami pagdating sa usaping pinansyal. Sumunod po ang aking ama. Nagtatrabaho po sa isang construction site. Naaksidente po siya. Hindi ko rin po maatim ang sinapit niya. Napakasakit po. At nangyari pa po yan 1 linggo matapos mawala ang aming ina. Akala ko yun na ang huli. Dobling pasakit at sakit. Pero hindi po pala, Dr. Love. Habang hindi pa ako lubos na nakaka-move on sa mga nangyayari, mayroon na namang nangyari, Dr. Love. Hindi madali para sa akin. Basta mag-move on dahil nag-iisang anak lang po ako. Sila lang po ang kasama ko sa buong buhay ko. Liban na lamang po ng pamilya nang ako'y nagkaroon ng pamilya. Pero heto, yung akala kong ibinigay sa akin ng Panginoon para makaramay at makasama habang buhay, nawala rin po. Sumama po sa ibang lalaki ang aking asawa. Hindi ko lubos maintindihan kasi Dr. Love, 1 taon pa lang nang mawala sa akin ang aking mga magulang, hindi man lang niya naisip yun. Tapos biglang gagawan niya ako ng ganito. Hindi ko po naisip na magagawa niya sa akin ito dahil, Dr. Love, parehas kaming masunurin sa Panginoon. Pinakasalan ko siya at nangako na magsasama sa hirap at ginhawa. Pero bakit ganito, Dr. Love? Ngayon, heto ako. Hindi ko po malaman kung paano babangon kasama ng 2 kong anak. Gumegewang na rin po sa trabaho ngayon. Ang hirap po kasing tumayong ina at ama sa mga anak ko. Hirap na po ako, Dr. Love. Gusto ko pong malaman, nakaidli po ba ang Panginoon? Natutulog po ba ang Diyos? At hindi niya nakikita ang paghihirap ko? Ang pagdudusa ko, may katapasan po ba ito? Naging mabuting tagasunod naman po ako, Dr. Love. Naging mabuting tao, hindi ko lang po talaga lubos na maintindihan. Dr. Love, please enlighten me. Paano ko po malalampasan ito? Hindi ko na rin po magawang magdasal dahil wala naman po akong ibang ginawa noon kundi magdasal. Pero eto ang sinapit ko. Sana po'y matulungan niyo ko. Gumagalang, Ryan. Oras natin, alas 9:35 ng gabi. Balikan po natin ang liham kasaysayan ni Ryan ng Taguig City, 34 anyos. May nagtanong minsan sa akin, Ryan, kapag ba ako ay nakipagrelasyon sa Diyos,
at niyakap ko ng buong pananampalataya ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Ang aking buhay ba ay magiging maalwan? Ako ba'y yayaman? Makukuha ko ba ang lahat ng bagay na kakailanganin ko sa buhay na ito, sa daigdig? Ako ba'y magiging masaya? Minsan po ay nalilimutan natin na ang pagtanggap sa Diyos sa ating buhay at pagkilala sa Kanya bilang makapangyarihang Ama ay nangangahulugan ng sakripisyo. Kahit na simulan natin nung panahon pa ni Abraham, ay sinubukan din ng Diyos si Abraham ng kanyang sabihin ng anghel kay Abraham na ialay niya ang kanyang anak na si Isaac sa Panginoon. At nung sasaksakin na niya ang kanyang anak, ay lumitaw ang anghel at sinabi sa kanyang, huwag mong saktan ang iyong anak. May pagsubok. Even the time of Noah, bago natapos ni Noah ang kanyang proyekto, ay maraming pagsubok din ang nagdaan. Fast forward, kahit na kay Maria na nagkatawang ipinaglihi na walang bahid ng kasalanan, Immaculate Conception. Si Maria na ina ni Jesus na pinili ng Diyos upang sa kanyang sinapupunan ay mamuhay ang anak ng Diyos. Si Maria na walang bahid ng kasalanan ay dumanas din ng mga pagsubok ng buhay. Biro ba para kay Maria na makita mo ang iyong anak na nagpapasa ng mabigat na krus, sugatan ang buong katawan, may koronang tinik? Biro ba na makita mo ang anak mong ipinapako sa krus ng nakahubad sa bundok ng Golgota? Biro ba sa isang anak, sa isang ina, na makita mo ang iyong anak na duguan ng buong katawan at nahihirapang huminga sapagkat unti-unting namamatay? Yet wala tayong nadinig kay Maria na anumang reklamo. Ang lahat ng ito ay pinagyaman niya sa kanyang pulso at pinagnilayan. Biro ba sa ikalawang persona ng iisang Diyos, kay Jesus, ang Emmanuel, na tumugon sa utos ng Ama na magkatawang tao sa lupa upang maligtas ang mga makasalanan? At ang sanhi ng kaligtasang ito ay ang kanyang kamatayan sa krus. Ito ba ay tanda ng pag-ibig buhat sa Diyos? Kaya nating questionin ng Diyos. At hindi masama na questionin ng Diyos. Maraming pagkakataon na rin sa buhay ko na dinaanan ko ang mga pagsubok ng Diyos at tinanong ko ang Diyos, hanggang kailan, ano ang kulang sa akin? There is nothing wrong if you question God. Ang masama ay nawala ang pagtitiwala mo sa Diyos. Minsan, Ryan, sa buhay natin, bakit ang Diyos lahat ang sinisisi natin? Minsan kung pag-aaralan natin, kagagawan natin ng mga suliraning pinagdadaanan natin. When we question God, bakit namatay ang nanay ko? Bakit namatay ang tatay ko?
Bakit hindi? Kung si Jesus na anak ng Diyos ay namatay, kung si Maria na ating ina ay namatay, she ended her earthly life. Pero may gantimpala ang Diyos sa mga taong tumatanggap sa kanila, sa kanilang buhay, sa Kanya sa kanilang buhay. Ang buhay na walang hanggan. Walang taong hindi mamamatay. May kanya-kanyang oras tayo ng kamatayan na hindi natin alam. Ang pagtanggap sa Diyos sa ating buhay ay ating desisyon. Maaari natin siyang talikuran at hindi niya tayo pipigilan. Tulad ng paliwanag ko, Ryan, hindi lahat ng mga problema natin ay galing sa Diyos. At hindi porke tayo ay nagdarasal sa Diyos araw-araw, hindi porke tayo ay nagsisimba araw-araw, hindi porke tayo ay nagro-rosaryo araw-araw, hindi porke tayo ay nagsusuot ng skapularyo araw-araw, ligtas na tayo rito. Ang pag-iwan sa iyo ng asawa mo ay hindi kagagawa ng Diyos. Ito ay desisyon ng iyong asawa. For whatever reason, I do not know. Hindi ko pwedeng hatulan ng asawa mo o ikaw. Kayong dalawa ang nakaalam. Ang alam ko, ang babae, bago bumitaw sa isang relasyon sa kanyang asawa, maraming pagtitiis, maraming paghihirap ang pinagdaanan bago magdesisyon na iwanan ang kanyang mahal sa buhay. So, that was the decision of your wife. Hindi ito desisyon ng Diyos. Hindi kagagawa ng Diyos ang pag-alis ng asawa mo sa iyo. Baka magandang tingnan mo muna ang buhay mo. Baka po pwedeng hindi natin takutin ng Diyos na, sige, porque ganitong binigay mo sa akin, hindi na ako magdadasal. Tandaan natin, hindi magugutom ang Diyos pag hindi tayo nagdasal. Ang lahat ng biyaya ay nanggagaling sa Kanya. Kung tayo man ay nakadapa na sa lupa, wala na tayong babaksakan. Nakangudngud na ang mukha natin sa lupa. Wala na tayong babagsakan. At ang susunod na aksyon na gagawin natin kung tayo'y nakadapa na sa lupa ay iangat ang kamay at hawakan ang kamay ng Diyos, hilingin sa Kanya na itayo tayo sa pagkakalugmok. Anong buti ang magagawa kung hindi ka na magdarasal? Kaya mo bang mabuhay na mag-isa? For what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Ryan, wag mong pagtiwalaan ang kapangyarihan mo. Ang kapangyarihan mo'y napakaliit kumpara sa Diyos. Sa halip, papagtibayin mo ang iyong relasyon sa Diyos at unawain tulad ng ginawa ng mahal na Birhen. Unawain kung bakit nagaganap ang mga bagay na ito at isuko ang lahat sa kalooban ng Diyos. After all, we always pray every day the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Kapatid, hindi madali ang tumugon sa tawag ng Diyos.
ang lahat ng mga santong nabuhay sa mundo ay dumaan sa mga pagsubok at ang gantimpala, sila ay kasama ng Diyos at ng mga banal sa kanyang kaharian. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.